Welcome back pong muli. At welcome sa mga bago pa lang. Welcome na welcome po kayo. Sana po ay magustuhan ninyo yung mga video na ginagawa natin sa araw-araw. Isang mapagpalang umaga ulit mga kaspiro. Muli binalikan namin yung bahura na nakuna natin nakaraan ng 2 pirasong tangigi. Binalikan namin habang wala pang agos. Muli samahan nyo kami kasama si Romnick Gadiano ng taga Santa Teresita. Samahan nyo muli kami sa isang araw na naman nating adventure na gagawin. Stay tuned at saka subscribe na rin kung magustuhan mo yung mga video namin. Update na lang kami mamaya. Awan ng Diyos na makahulit tayo ng marami. Isang pusit yung pinana natin dito dahil kailangan ng ating kasama. Mayroon kasi siyang dalang kawil. Gagamitin niya para pampain. Pumain ka na. Pumain mo. At eto, dahil walang mga pelagic, territorial hunt tayo, ambush type. At isang Spanish flag snappers ang nakita ko dito habang nakadapa tayo, kaya hinintay natin na lumapit. Matapos ang medyo matagal-tagal nating paghihintay, ito na, napana na natin dahil lumakapin siya. Tumimbang ito mga kaspiro ng 1.3 kilos at ito yung naging unang isda natin para sa araw na to. Shout out po kay Dennis De La Cruz and family from Naik City. Maraming salamat po sa panonood niyo. Another dive mga kaspiro kung saan meron tayong nakitang unicorn fish o yung surahan na paborito ng lahat ng mga espiro.
Medyo may kailapan nga lang ito, kaya tumago muna ako dito sa malaking bato at naghintay ng magandang pagkakataon para mapana natin siya. At iyon nga, nung napansin niyang walang tao, dahan-dahan siyang umakyat. Sapol yung pangalawang isda natin para sa araw na ito. Shout out po kay Boss Aliwaros at nagre-request siya na makita yung dulo ng ating pana. Ito boss, paki-check na lang po. Maraming salamat po kay Spiro sa mga panunood mo ng aking mga video. Medyo malabo yung spot dito mga kaspiro, kaya nagpasya ako na pumunta sa mas malayo para mas malinaw yung visibility ng dagat at nang sa ganun ay maganda yung panonood po ninyo. Pero during that time mayroon pa tayong napansin na isang Spanish flag snipers, kaya binaba muna natin at panain natin bago tayo tuluyan lumipat ng malinaw na bahura. Dalawang piraso yung sumugod sa akin, kaya medyo nalito ako, kaya hinintay ko na lang ng pagbalik nila at mag-focus na lang ako sa isa. Timing din na sinundo na tayo ng ating kasama, kaya mas maganda hindi na tayo babalik ng bangka. Isa rin yan sa kagandahan na mayroon tayong kasama, dahil hindi na natin babalikan yung dinaanan natin na bahura, dahil sigurado naman tayo na nabulabog na natin yun kanina. Ha? Ito yung visibility dito sa mas malayong spot.
At nakapansin kaagad tayo dito ng isang Harlequin Sweet Lips na nakatago yung kanyang katawan habang yung kanyang ulo ay nakalabas, kaya inasinta na agad natin ito. Kumulupot yung ating monoline sa dulo ng ating pana, pero dahil malapit siya kaya nakuha pa rin natin. Isang blessing na 2.2 kilos. Maraming salamat sa Diyos at secure na yung ating panggasolin. Muling pagload ng ating pana. Sana ay makadagdag pa tayo. Isang kuiba yung sinilip ko kung saan dati nahulihan ko ng red bass. Nagbakasakali ako na baka mayroon. Nagmasid muna ako sa paligid hanggang sa may napansin ako sa kabilang gilid na nakahinto isang malaking Harlequin Sweet Lips din. Kaya timingin natin ito. Medyo kinakabahan ako dito, sana makuha ako dahil malaki na. Mahirap lang kasi ang pwesto niya kasi nandoon siya sa open. Talagang kung bababain natin ay matik na, makikita niya kaagad tayo. Pero ganun pa man, binaba pa rin natin, nagbakasakali pa rin tayo. Pero dahil pababa yung takbo ng shop natin, mas malakas ang buwilo na papunta sa isda. Kaya inabot pa rin siya. Thank you, Lord. Dalawang kilo ito yung lipti na ito sa pangalawang pagkakataon na nahuli natin. Kanina ay 2.2. Sa dalawang isda ay mayroon na tayong 4.2 kilos. Harlequin Sweet Lips, paniguradong mataba ito dahil bilog na bilog yung mga katawan nila.
Dalawang yellow spotted rabbit fish yung nakita ko dito, kaya pinana natin yung isa kung saan yung mas malaki-laki yung pinili natin. Maraming salamat po sa suporta ninyo, dahil almost 400 subscribers na tayo ngayon, at yung isa nating video ay mayroon ng 4.7k. Maraming salamat po sa inyong lahat, at dahil dyan ay patuloy tayong mag-upload ng ating mga video. Kaya boss, madam, baka pwede naman lambing subscribe naman para ma-hit natin yung 100k subscribers na hinihingi ni YouTube. Ito yung nakuha natin dito sa area na ito, kaya hanap pa tayo ng ibang area. Kain lang muna kami, medyo gutom na. Another dive, at mayroon tayong nakitang mga pwedeng panain, kaya naghanap tayo ng mas malaki-laki dahil maraming surahan mga kaspiro, at ang mga kasama niya ay harlic and sweet lips. Inintay ko muna na makaalis yung kawan ng mga surahan para hindi sila magbulabog, at nung nakaalis na nga at naiwan ito yung harlic and sweet lips, ito na yung pinana natin. More on territorial hunt muna tayo, ambush type, dahil kailangan natin ng pambigas-bigas. At ito, habang padapa tayo, medyo nakakalito dahil maraming pwedeng mapana, pero may gusto talaga ako mapana. Ito yung surahan, kaya hindi muna natin pinansin yung iba. Abangan na lang natin sa muling paglapit niya, at baka sakaling mapana natin. Medyo matagal-tagal nating hinintay yung magandang pagkakataon dahil ayaw nating masayang yung isda, at nung nahit na natin yung tamang distansya ng isda, pinana na natin. Dahil isang long range shot yung ginawa natin, kaya medyo late yung ating shot na dumating sa kanya, kaya sa buntot siya tinamaan, pero sana hindi makabitaw. Hindi makabitaw. Isa rin sa nakakaalangan pumana ng isda kapag masyadong malinaw yung tubig, kasi may mga pagkakataon talaga na akala natin aabutin na ng pana, yung pala hindi pa.
1.9 kilos yung unicorn fish na ito o yung suran. Pero hindi natin natikman yan dahil pinabinta natin yan. May mga gusto kasi na isda na ito na sumalubong sa atin na hindi natin matanggihan, kaya hindi natin ito na ulam. Ito yung kasama kanina na Harlequin Sweet Lips o yung lifty. Dahan-dahan natin binaba pero dahil nabulabog na, ito na yung nangyari. Takot na kung saan na siya sumusuot, kaya pinabayaan na lang natin, binigyan na lang natin sa kanya yung pagkakataon para mabuhay pa. Nung pabalik na tayo sa bangka, ito may nadaanan tayong isang kuweba. Nung sinilip natin, mayroong isang ilak na pwede nating panain, pero hindi natin muna pinana dahil mayroon akong napansin isang lifty ulit, isang Harlequin Sweet Lips na malaki, kaya timingin natin para mapana natin. Nasa harapan na ng pana natin yung ilak kanina, pero hindi pa natin pinana dahil may prospect tayo na mas malaking isda. Nasa mababaw lang ito mga kaspiro, kaya nagtanggal ako ng isang load na tinaguma, baka kasi umungot yung ating shop sa ilalim, mahirap tanggalin, kailangan kumang pasukin yung kuweba, saan nakakatakot at delikado. Pero binalik din natin dahil parang alanganin ako dahil malaki yung isda. Sa taas ko lang siya sinisilip dahil yung butas ng bahura na ito ay parang nagpa letter U, kaya hindi ko siya makita kung sa kabila ko siya sinisilip. Nakatulong yung pagbara ng monolay natin sa ating barrel dahil hindi na itakbo ng isda papunta sa malayo yung ating shop. Another 2 kilos na Harlequin Sweet Lips na naman ang napana natin dito.
pagkatapos nga natin mailagay ito sa bangka ay tuluyan na kaming umuwi dahil hapon na rin. Tuhog. Yan yung aming huli para sa araw na to. Karamihan ay harlequin sweet tips. Bali hunting lang ng territorial hunt lang muna. Maraming salamat mga Kaspiro, hanggang sa muli nating video.